beloved Boss Mike Cervera. Yan, control ng So, ng yan. technician. Yan mga kababayan ko, no? So nandito tayo sa news update ng Radyo Pilipinas, mga kababayan ko. So abangan nyo po kami dyan at binigyan tayo ng pagkakataon ng Radyo Pilipinas para makapagtanghal ang mga paborito nyong mga vloggers. At ngayon mga kababayan, syempre, upgraded na tayo, no? Mga kababayan, kaya alam nyo na ang mangyayari. Ano po? So abangan nyo po kami dyan sa Sabado, alas 5. Alas 5, alas 6, alas 7 ng gabi, ng hapon. Gabi. At dyan po ay mga kababayan, kasama natin ng inyong mga vloggers, na kilalang kilala, mga sinusubaybayan, at syempre yung mga gwapong-gwapo. Tulad ng unang-una po dyan, yung nasa tabi ko, yung pinsan ko, si Takeru Miyamoto, si Coach Jarrett, si Sangkay Janjan, sino pa? Si Chris Ulo, Jake Magnus, Mark Ramos, at Biyahe ni Koy. Lahat po mga kababayan, banggitin nyo na. Lahat po sila ay magtatanghal, at magtatanggal din. Bukod sa magtatanggal din sila mga kababayan ng inyong kalungkutan lumbay. At agam-agam sa mga dapat ninyong mga pinaniniwalaan mga kababayan. Tatanggalin po yung pagdududa nyo sa mga fake news na nilalatag, binabalita ng kung sino-sino man dyan. Ano po, tulad ni Jay Sonsa na fake news talaga. At karamihan naman po sa kabila, mahilig silang gumawa ng fake news. Kaya yan po, naku, tatanggalin natin yan sa inyong isipan. Ipapaliwanag at lalahad ang tunay, hindi po kasinungalingan. Yan po, mga kababayan ko, Busy po tayo dyan, nag-dry run po kami kahapon. Nako, maghapon po ito mga kababayan. Tapos po napakarami pang mga isiningit na trabaho. At syempre, hindi mawawala dyan yung pakikipagkita nga kay Arnold Lopez tsaka kay Ai Chang. Boss Kiko, paano natin ipapapasukin dito kapag nandiyan? Wala nang control dyan, control ng so ng technician. Bilang lang, gagano. Pag na sinabing, sige, ready na. Magpaprompt sila doon sa prompter na yun. Yun, shoutout naman kay Boss Kiko Flores na nanonood ngayon na aming production manager. Si Boss Kiko po, kilalang kilala po yan sa larangan ng mainstream media. Mga kababayan, siya po yung aming production manager dyan, mga kababayan, sa Radyo Pilipinas. Live na live po tayo ngayong Agosto 3, ng umaga. Mag-aalas 11 na ng umaga sa Pilipinas. Gabi sa inyo, tanghali sa inyo, hapon sa inyo, sa amin umaga pa lang. So yan po mga kababayan, humihingi po ako ng kapatawaran dahil hindi ko po kayo napasaya kahapon. Maghapon. Naging makabuluhan naman po yung ating isinagawa o ginawa o inasikaso kahapon, mga kababayan. So yan, mga kababayan. Pero hindi naman ho yan ang topic natin, mga kababayan. Kung hindi itong rambulan netong mga dapat na magkakasama tulad ni Kapman, Hanilet, Roque, Maharlika at mga vloggers. Sama nyo na si Banat Bay. At saka yung mga amuyong, mga kababayan. At itong mga senador, na dati-rati, ayaw ng impeachment, ngayon gusto na raw. Yun, mga kababayan, ganyan ho, ginagagot, niloloko, winawalang ya ang isipan ng mga Pilipino netong mga hinalal nyo na mga kandidato. Lalong-lalo na mga kababayan itong senador. Pangalanan na natin mga kababayan, si Marcoleta. Sino pa mga kababayan? Si Bongo. Sino pa mga kababayan? Si Villanueva. At meron pa hong iba, mga kababayan ko, kita nyo naman, di ba yan pa yung nagdidikta kay Aling Baba, si Villanueva? Ayaw niya ng impeachment. Si Bongo, di ba isa pa yan?
sa ano, mga kababayan, nagtutulak na ayaw, hindi pwede. Oo, hindi pwedeng ma-impeach ang tulad ni Buday. Di ba? Kasi si Buday lang daw ang pag-asa ng bayang ito. Yun, mga kababayan, yun ang litanya nitong si si Bongo, di ba? Kasama yan, nila Bato, Robin Padilla. Ano po? Ngayon po mga kababayan, gusto niya na daw na ma-impeach. Matuloy ang impeachment. Di ba mga kababayan? So, eto pa, ay nakakapagtaka rin. Hindi po ba si Marcoleta? Kita nyo naman, di ba? Di ba nag-rally pa yung kinaanibang relihiyon niya sa Luneta? Ngayon mga kababayan, si Marcoleta, ewan ko, nakipagbeso-beso lang kay Pangulo, bigla nang nagbago yung isip niya. Ewan ko kung anong binulong niya. Mga kababayan ko, hindi natin alam kung anong binulong ni Marcoleta kay Pangulo, kung bakit bigla na lang din nagbago yung pananaw at gusto nang matuloy ang impeachment trial. Yon, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Sapagkat alam nyo, sa totoo lang, ako'y nasusuka na sila sa kanila. Di po ba? Nakakasuka ho yung tila ba pinaglalaruan ang damdamin at isipan ng mga Pilipino, mga kababayan ko. Oo, nung una mga kababayan ayaw ko. Di ba? Oo. Sidronyo Cappuccino, dugtong-dugtong, thank you naman po. At makakapag-merienda na ako pagkatapos nito. Di po ba mga kababayan ko? Ano ho ang masasabi nyo dyan? Oo, sapagkat mga kababayan ako ay nasusuka na sa ganyang mga estilo ng mga trapong politiko. Mga kababayan ko, ang tawag dyan, traditional politician, ibig sabihin ng trapo. Ngayon, mga kababayan ko, hindi na ba mapuputol yung ganyang klase ng mga politiko? Nasa sa inyong kamay ho yan. Kung gusto nyong putulin, mapuputol nyo yan. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman din natin masisisi ang karamihan sapagkat nadadala sila sa mga sistematikong pamamaraan kung paano nila kunin ang inyong mga loob para nang sa ganon, iboboto nyo sila, itatala nyo sila sa balota ninyo dahil napaniwala kayo sa mga pamamaraan na alam nyong kagawian na ng mga trapong politiko. At hindi, po, mga kababayan ko? Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, oo. Minsan nakakawalang ganang bumoto. Kaya lang, mga kababayan, pag hindi naman tayo bumoto, hindi naman din natin maibibigay, maiaambag yung ating nag-iisang mga kababayan, sagradong obligasyon at karapatan. Di ba? So yan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo naman kay Bongo na mga kababayan Di ba? Alam naman natin na himod puwet din kay Digunyo. Di ba? Ano naman ang masasabi nyo kay Marcoleta? Na dati mga kababayan sinabi niya sa isang entablado na pwede nang ipalit si Digong kapalit ni Jose Rizal, Ano ho masasabi nyo mga kababayan kay Villanueva na bali-balita mga kababayan ay nakatanggap ng budget na nagkakahalaga ng 12 billion pesos. Grabe mga kababayan, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Meron din daw si Bongo, 3 bilyon mga kababayan. Nako! Grabe mga kababayan, ang pera sa kanila parang text lang. Parang nung bata tayo, ang laruan natin, mga kababayan, yung kaha lang ng sigarilyo, yung kaha ng sigarilyo, pataasan yan. Merong Champion, Marlboro, at Philip Morris. Merong Fortune. Di po ba? At yung mga hindi kilala, mababa lang ang halaga. Ang pinakamataas nun, ewan ko kung natatandaan nyo, mga kababayan ko, ang pinakamataas nun yung Philip Morris. At saka Marlboro, Pagka ganun ang kaha, mga kababayan, may halaga yon kapag naglalaro tayo. Yun ang tawag natin pira-pirahan.
Yun lang ang laro natin ng mga kababayan, ano? Pera-perahan, no? Sige, kahan ng sigarilyo. Pero etong mga politiko, mga kababayan, kakaiba to. Oo. Mukhang mga ito, mga kababayan, ang laruan, pera. Hindi ho piso. Oh, ha? Hindi ho piso, 100, 1,000. Hindi ho ganon. Hindi libo, mga kababayan. Hindi milyon. Libo-libo. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon, mga kababayan, ang pinag-uusapan. Oh, kita nyo, no? Matindi. Ang kakapal ng muka, hindi na nahiya. Yung mga taong bayan na sinasabi nila at kinukuha ang damdamin na kawawa naman kayo, pero ang totoo, sila ang nangangawawa. Ang hirap, ano, mga kababayan, ano? Biruin ninyo ang sigaw, kawawa naman kayo, ako'y para sa inyo. Pag ako hinalal nyo, tutulong ako sa tao sa puso. Putik na yan, mga kababayan, yung tao sa puso. Naku, kalimutan nyo na yan. Sapagkat, mga kababayan, ang kabaliktaran yan, nanakawin ng kaban ng bayan. Naku, ewan ko ba? Oo, sana, mga kababayan, ano, matigil na. Itong estilo, mga kababayan, ng mga politiko, na mga pulpol. Pero alam nyo, sa totoo lang, sa lahat ng politiko na naluklok ngayon, si Pangulong Bongbong lang yata ang ayaw sa pera. Opo, ayaw! Ayaw ni Pangulo ng pera. Nakita nyo naman siya. Ay, nako. Ano bang gagawin sa pera ni Pangulo? Unang-una, nakikinig yun sa payo ko. Diba? Sabi ko sa kanya, Pangulo, senior citizen ka na. Diba? Ano pa gagawin mo sa pera? Mauubos mo pa ba yung pera mo? Nako, hindi na. Kaya ang kailangan mo na lang, magsilbi na lang tayo sa tao. Tutulong kami sa'yo. Ipapahayag namin lahat ng ginagawa mo. Ganon, di po ba? Hindi tulad netong mga neophytes o yung mga senior na mga politiko dyan na kita mo naman kung magkamal ng mga kwarta, hindi natutuwa sa libo, sa milyon, kung hindi bilyon-bilyon. Si Digong nga, kita mo, sa sobra ng katandaan nun, ninakaw? Trilyon-trilyon! Pero nandyan pa rin ang mga tao. Abay, mga kababayan pinipraise pa rin si Digunyo. Kultong-kulto, mga kababayan? Kultong-kulto. Grabe, nakakahiya ito, mga kababayan ko. Paano na lang ho tayo uunlad kung ang mga tao na naluluklok ho natin, mga kababayan ko, ay puro tulad ng mga natalakay ko. Kaya nga, mga kababayan ko, wag yung sisihin lang yung mga politiko na mga hinalal nyo. Sisihin nyo rin yung mga sarili nyo. Bakit? Hinalal nyo di ba? Kaya nga, mga kababayan ko, sana, matuto na tayo na gumawa ng mga requirements natin sa isang kandidato. Di ba ba? Kasi mga kababayan, kapag ka bara-bara lang, sige lang, sikat yan, boboto ko yan. Sige lang, kasi sabi niya, tutulong sa akin, boboto ko yan. Sige lang, kasi makamahirap daw yan. Sige lang, kasi, ayan, nakita nyo naman, mahal niya yung idol ko si Digong. Buto ko yan, buto nyo. Diba, mga kababayan? Wala, mga kababayan. Kaya mga kababayan ko sa mga kapanood nito, na hindi pa mga nagla-like, kasi inaantay tayo, hindi pa nagla-like, mag-like na kayo. Eto mga kababayan ko. Nandyan si Isabel. Thank you naman po, True ba nagpa-abort si Buday? Sino may sabi niyan? Mga kababayan ko, minsan ho, mga kababayan, okay lang nga, sabi ko sa inyo, na gumawa ng mga batikos. Kahit kanino, pro-anti, pwede Pero yung gagawa na ho tayo ng mga fake news na balita, wag ho kasi hindi makakatulong yan sa atin. Yung mga nagpapakalat ho niyan, kung sino man, mahina ulo niyan. Bakit ho kanyo, mga kababayan ko? Bakit ho? Eto ho yan. Pakinggan nyo ho ako, mga kababayan ko. Pakinggan nyo ho ako. Yan na ho, mga kababayan, ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng kampo ni Duterte.
yung pagpapakalat po nila. Oo. Lakayak, thank you naman. Yung pagpapakalat po nila ng alin, mga kababayan, ng mga fake news na balita. Yan na nga ho yung dahilan ng pagbagsak nila. Gagawin pa po ba natin sa kampo natin yan? Wag na ho, hindi na ho kailangan na gumawa ng mga ganyang mga bagay. Na ano, mga kababayan ko naman, gagawa pa ba kayo ng mga bagay na pwedeng makasira sa atin? Ngayon, kita nyo naman. Ano ang nangyayari? Napapabagsak na natin ng halos lubusan itong kampo ni Duterte, itong mga vlogger nila. Appropriate pa ba? Angkop pa ba yung paggawa ng fake news na yan? Wala pong, ako nagsasabi, wala pong katotohanan yung mga ganyan. Kaya kung sino man ho yung mga nagbabalita niyan, mga kababayan, sabihin ninyo, wag na kayong magpalaganap ng peking balita kasi hindi na makakatulong yan. Ganon! Mga kababayan, Ganon po. Di po ba, Michael Alwag? Babagsak yan, Boss Mike, dahil sa katangahan nila. Yan, yan mga kababayan. Sana, nagets po ninyo yung aking gustong sabihin sa inyo, Oo. Pagka ganyang hindi ho makakatulong yan, mga kababayan. Ayoko ho ng mga ganon, mga kababayan, mga balita, hindi natin gawain yan. Sabihin nyo, pagka ganon mas maigi pa na makipag-date sa kambing. Ganon na lang, baka sakali pa na paniwalaan ng mga matatalinong tao. Our beloved Boss Mike Cervera.